Teka lang, ito pang may isa pa tayo. Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Tinatanong ako ng media, ano ba nangyari doon sa isang chairman na nagpaputok? Oh, alam mo, gusto ko naman, sinabi ko doon sa mga pulis natin, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan. Nagtatanong yung mga taong bayan, hayaan natin siya makapagpaliwanag ng kaunti. But for the meantime, immediately, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of Precinct 1, o Presinto 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U. E. Castro. Ngayon, siya naman din, para lang sa kaalaman niya, tanungin niyo na rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete, bahala na kayo. Basta ang importante sa amin, nagpaputok, alarm scandal, o illegal discharge of firearms in a situation which we don't know because we are not participants of it. But there is a discharge of firearms. Whether it is legal or illegal, it is not up for me. But to secure the general population, the presumption is may ginawang mali. O kaya, Presinto 1 at ang SMART, yun. Gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nag-text sa akin dito. I will not mention na lang kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through MPD. Chairman, Chairman, wala ka namang baril dyan. Good morning. Okay lang po, Mayor, na tanggalin po yung ating face mask. Ay, gusto raw ni Chairman tanggalin yung face mask niya. Okay tayo. Sige, Chairman. Good for you. I'm happy for you. I don't want to... ikaw ang nasa sayo yan. Ngayon, yung mga tanong nyo sa akin kahapon na hindi ko naman masasagot, basta ang trabaho ko, may nag-discharge. The presumption is illegal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge because cases were filed against already kay Chairman. No? Pero proseso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. Ikaw nang bahala. Chairman. Hindi na, ito na. Yan. Sino na? Si Chairman muna, hayaan natin siya. Ha? Ito na yung pagkakataon mo ma-address ang publiko. Okay. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa ating nabutihing Mayor Isko Moreno, at sa ating napakaganda talaga nadapita, no? Yung ating Vice Mayor Chisco. At sa inyo po, magandang umaga po sa ating lahat, no? Lalong-lalo na nandirito at saka doon po sa mga manonood. So, ipaliwanag ko lang po yung nangyari pong insidente ng nakaraang Sabado, kung saan tuwing Sabado po, sa Monday po, ay nagkakaroon po kami ng clean-up drive. At dahil po may kautosan yung ating mahal na mayor ng Luzon ng Maynila na mag-conduct ng clearing operation, mag-conduct ng yung mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So, isinabay na po namin sa clean-up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So, alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So, nagbigay po muna ako ng briefing sa ating mga tauhan, sa kagawad, sa tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin, yung aming mga street sweeper. So, lahat po kami ay in uniform. So, naka-uniform po kami. So, una po namin binaybay yung karsada po ng Mata. So, kung familiar po kayo doon. So, Mata. So, lahat naman po ng aming presidente doon sa Mata ay immediately nag-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction, like yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila lang pong inaalis.
So, smooth po yung aming nagawa doon sa Matay Street. And then, dumiretso po kami sa may Mayna. So, sa Mayna, ganun din po, lahat po ng obstruction, aming sinisita. At yung mga naka-obstruct ng mga gamit, like lamesa, tinatanong po namin yung may-ari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, nakikiusap sa amin na, sige, Jay, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang karipon. Yung postcard po. So, lahat po yun, tinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct doon sa daanan. So, smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lacson Street, medyo malaking kalsada, kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, gamesa, maging yung kanila pong gamit ng motorsiklo, ay kanila pong ginigilid. No? So, very cooperative yung aming residente along Lacson Street. Then, dumiretso po kami ng Pacheco, ganun din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po, dahil sa may kautusan ng ating butihing mayor, at nandoon din kami, no, sa barangay. So, sumunod po. So, hanggang sa nakarating po kami sa kalsada ng Osmeña, ganun din po. So, lahat, halos pagdating nga namin, medyo konti na lamang po yung aming nasisita. No? So, talagang sumusunod yung aming mga residente along Osmeña. Then, pagdating po doon sa may Albatros Street, bumalik na po kami sa aming barangay. No? So, para naman po makainom ng tubig yung aming mga kasama. Tapos, sa payang naming almusal, pabili lang po ako ng pandesal. So, pinag-almusal ko po yung aking mga kasama. Then, after po noon, in a minute, lumabas po ulit kami at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yung po yung Amethyst Street. Doon po sa Amethyst Street, una pong dadaanan namin, makikita na madadaanan namin, no? Yung Opal Street. So doon sa Opal Street, so lahat ng mga lona, pinagtatanggal namin. Kasi po, Mayor, yung aming pong barangay, mga iskinita, karsada, ay pinalagyan ko po kagad ng street light. Sa akin po, meron po kasi akong prevention, no, to crime. Basta maliwanag ang lugar, mayroong prevention. So, pinagtatanggal ko po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, kinakausap po namin yung aming mga residente. At pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amethyst Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa nakarating po kami, doon sa tapat po ng bahay, babanggitin ko na lang po yung apelido ng mga Valdez sa amin. So, alam ko, kung sino man po dito yung mga nakakanood, alam ko, kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron kagad, I think, siguro pwede kong sabihin, may konting resistance, kagad yung tatay, yung Ben Valdez, na kinausap ko naman siya na, tay, alisin na namin yung tolda ninyo. At ang sagot niya sa akin, bakit kami nalang lagi ang pinag-iinitan ninyo? Actually, kung mapupunta kayo doon sa iskinita ng Amethyst Street, yung pong tapat ng bahay nila, yung buong iskinita, nilagyan po nila ng lona.